Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlyson para sa ating Feature Plant of the Week. Ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng kamoting kahoy sa mga timba. Wala kang enough space sa Metro Manila ka nakatira. Sa mga timba po, pwede pong magtanim ng kamoting kahoy. Halip po kayo, samahan nyo ko. Magtatanim tayo ng kamoting kahoy sa timba. Gagawa rin po tayo ng masarap at masustansyang pangmerienda, suman na kamoting kahoy. Samahan nyo po ako. Bago po tayo magtanim ng kamoting kahoy, ay i-share ko po muna sa inyo ang ilan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan. Ang kamoting kahoy o kasaba isang uri ng root vegetables na itunuturing na pangunahing source ng calories at carbohydrates. May taglay na resistant starch na kahintulad ng fiber na nagpapahusay ng ating gut health at nagpapabawas ng panganib na magkaroon ng type 2 diabetes. Ang kamoting kahoy ay maganda rin ang source of collagen para sa ating balat, buto, muscles at kasukasuan. Nakakatulong din ang kamoting kahoy sa pagprotekta sa ating atay, gayon din ang pag-repair sa ating kidney o buto. Mayaman din ang kamoting kahoy sa vitamin C, kaya't kilala ito bilang na nagpapalakas ng ating resistensya at immune system para mapaglabanan ang anumang uri ng karamdaman na maaaring dumapo sa ating katawan. Umaakto rin ang kamoting kahoy bilang prebiotic, nagpapahusay ng insulin sensitivity at nagpapababa ng blood sugar level sa ating katawan. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng kamoting kahoy. Halip po kayo, samahan nyo ko. Magtatanim tayo ng kamoting kahoy sa timba. Magluluto rin po tayo ng masarap na merienda, suman mula po sa laman ng kamoting kahoy. So dito po tayo magtatanim ng kamoting kahoy. Malaki po siyang timba, ano? Ang tubig po ito naglalaman ng nasa 22 liters. I-explain ko lang bakit malaki pong timba ang ating gagamitin na pagtatamnan ng kamoting kahoy. Kasi po, ang kamoting kahoy nagkaroon ng laman yan. Ano? Kapag konti po yung lupa na ating ginamit, maliit na timba o kaya sa paso lang, na maliit lang, ay hindi po siya masyadong magkakaroon ng laman. Pero kapag malaking timba po ang yung ginamit, magkakaroon po yan ng laman. Ano? So ito naman po yung ating gagamitin na tangkay ng kamoting kahoy. So ngayon po simulan na natin ang pagtatanim sa timba. So ito po yung timba. Dapat po ay lalagyan natin ng butas. No? At po lalagyan natin ng butas sa ilalim. Ang purpose po ng butas, para kapag gumulan ay ano po siya, no? Hindi po mababad ng gusto. Malulunod yung mga ugat ng ating tinatanim na halaman. So dapat po may butas sa ilalim. So yan. Kapag iniikot-ikot nyo na lang po naman ganito, ano po siya, no? Lalaki yung butas. So ito pa. Isa pa dito. Yan. So gunting lang po yung ginamit kong pambutas. Ano? Kung meron po kayong soldering iron, mas maganda rin po. So ako po wala akong soldering iron ngayon. So ito po yung ginamit ko, itong ating gunting. So tatlo yung butas nating ilalagay, no? Yan. So yan, ang purpose po niyan, sabi ng banggit ko, para hindi po malunod yung ating mga alaman kapag po ay nagkaroon ng malakas na ulan. So diyan po diyan po lalabas yung sobrang tubig na kanyang pangangailangan. So tatlo yung butas ating inilagay. Ito naman ang lupa nating gagamitin, ano? Yung ating mixture. Siyempre itong lupa, kaya buwagag na lupa yan. Tapos maglalagay tayo ng paunang pataba na vermicast, coco peat. Tapos meron po ako dito, nag-iipon po ako ng mga tuyong daon, ano? Yan, mga tuyong daon.
nilalagay ko po sa sako, ano? Ginagamit ko po yan sa aking mga tanim na halaman. So yon ang ating mga gagamitin sa pagtatanim ng kamoting kahoy sa timba. So yun ay lalagyan ko ng paunang pataba, ano? Itong ating lupa, ating vermicast. Ayan. Tapos ang ating kokopit. Lagyan tayo ng kokopit. Ayan. Kokopit po, ang trabaho niyan ay mapapanatili po niyang buwagag ang lupa. No? Tapos i-mix niyo pong mabuti yan. Ayan. I-mix na mabuti. Yun ay dito po sa ating pagtatamnan, maglagay po tayo ng tuyong daon sa ilalim. Sa ganon ay kapag natuyo po yan, panibagong fertilizer na naman po yan. Yan. As maglagay na tayo ng lupa. Lagay ko na yung lupa dito sa isang timba. Ibubuhos ko na para mas mabilis. Ayan. Ito. Ayan. So yan ang ating gagamiting lupa na pagtatamnan ng kamoting kahoy. Yun. So hanggang liig lang siya. Hindi ko siya pinuno ng gusto. Hanggang liig lang itong ating timba. So ngayon ay puputol lang tayo ng garuler, ano? Dito sa ating itong stem ng ating kamoting kahoy. So gamit itong ating itak, puputulin lang pong ganito. Yan. Yan. So ito ang ating nakuha, no? Sa isang timbang ganito, pwede kang magtanim ng isa o kaya ay dalawa. So ako bihasang-bihasa na, like kung 100% na perfect ko, so isa na lang ating itatanim sa bawat timba. Itutusok nyo lang po ng ganito yan. Yan, sa gitnang gitna, no? Ibaon nyo siya ng kalahati. Yun. Pwede pong sliding, pwede rin pong diretso siya. So yun, ang ating bagong tanim na kamoting kahoy. After 2 months, so ito na po yung ating tanim na kamoting kahoy sa timba, no? So hayaan nyo lang po ngayon dyan. Lalaki po ng lalaki ngayon yan, ano? Ina-harvest po, nagkakaroon ng magandang laman ng kamoting kahoy kapag pinaabot nyo po hanggang 1 year, ano? Pero bukod po sa laman ng kamoting kahoy, ito pong talbos nito, napakasarap po, ano? Pwede pong ilaga po ninyo, isama sa pagluluto ng isda o kaya igisa po ninyo yung mga talbos niyan, ano? O kaya pang sahog-sahog sa iba pang lutuin. So ito po yung ating tanim na kamoting kahoy na 2 months old, ano? Magtanim din po kayo ng yung sariling pagkain tulad po ng kamoting kahoy. Alos ano po ito, no? Plant and forget. Kapag naitanim mo siya, no? Alos hindi siya inaalagaan. Magdagdag ka na lang po ng lupa, no? Abang lumalaki siya, dagdag ka lang po ng dagdag ng lupa na may kasamang vermicast bilang kanyang pataba. Kita po ninyo, napakaganda po ng tubo ng ating tanim na kamoting kahoy sa malaking timba. Matapos ko pong maibahagi sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng kamoting kahoy sa timba, ngayon po ay gagawa tayo ng masarap at masustansyang merienda mula po dito sa laman ng kamoting kahoy. Halip po kayo, samahan nyo ko. Gagawa tayo ng sumang kamoting kahoy ala magsasakang reporter. Ito po yung sangkap at gagamitin sa paggawa ng suman na kamoting kahoy. Siyempre po yung ating bida, kamoting kahoy, tapos yung asukal at daon ng saging. So yan po. Ngayon po ay babalatan natin. Simple-simple lang po pagbalat niya, no? Ayan, no? Ayan. Tapos,
Kapag naano mo na siya, yun o, so, tuloy-tuloy po siya. Ayan. Yun o, pakadali pong balatan. Ha? Ang laman ng kamoting kahoy. Pagtapos nating mabalatan, ngayon ay ugasan natin. Yan, para malinis at tanggalin natin yung dumi. Yan. So, ito po natin mga naugas na, oh. Yan. Okay. So, ngayon ay gagadgarin po natin, ano? Yan. Gagadgarin natin itong ating kamoting kahoy. So, ngayon ay simulan na natin ang paggawa ng suman. I-mix natin yung ating asukal sa ating ginadgad na laman ng kamoting kahoy. Ayan, i-mix natin. Pagaluin po natin mabuti yan. Huwag nyo pong itodong ilagay na buo, no? So, bali 2 beses natin siyang nilagay, tapos alo, no? Kaya po ang ginagawa natin ng ganon para hindi mabuo sa isang lugar lang, may kalat na mabuti. Ayan. Ayan. Ihalo natin mabuti yung asukal sa ginadgad na laman ng kamoting kahoy. Yun. So ngayon ay ilalagay na natin, ibabaltan natin sa daon ng saging. Kaya pala, yung daon po ng saging na yan ay sinalab ko muna. Yan. Okay, ngayon ay ating babalutin. Okay. Ayun. Ang kaibaan po ng suman ng kamoting kahoy, hindi na siya binibigkis, hindi siya tinatali, no? Yung sa bigas kasi tinatali pa yan, pero ito hindi po. I-ano lang siya. Yan, ibibilog lang siya ng ganyan, bibilot. Yan. Ayun. Balutin po natin lahat yan. Ayan. Kalawa. Ayan. Tapos ay ating ibabalot. Ayan. Ayan, nakadalawa na tayo. Okay. Tayo sa pangatlo. Ayan. Palitig isang kutsara, no? Yan. Naku, napakasarap po ito. Paborito po naming merienda to kapag kami nagpapatanim ng palay. Ito po yung merienda ng mga nagtatanim ng palay. Kasi matimbang po ito, masustansya, no? Ibig sabihin po ng matimbang, matagal yung busog mo. Ayan. Okay, bilot. Tapos, ayan lang po siya ng ganyan. Ito po sa magkabilang dulo ang daon ng saging. Sindihan natin ang kalang. Okay. Initin natin ang ating tubig sa steamer. Tingnan natin ngayon kung kumukulo na yung tubig. Yun. Kumukulo yung tubig sa ating steamer. Pwede na po nating salang. Yan, salang na natin sa steamer. Yan, itong isa pa. Itong isa naman. Yun. Tatakpan natin yan. Mga ano lang po yan, pagluluto po yan, mga 30 minutes. After 30 minutes, yan po. So, kabisado ko po yan. 100% luto na po yan. Ngayon, kukuha tayo, yahan na natin, Okay. Yan. Yan po kasing niluluto namin sa probinsya. Kaya kapag nag-steam ka ng ganyan, 30 minutes lang, luto na yan. Okay. Yun. So, mas okay po yan kapag, palamigin ninyo. Na habang lumalamig yan, tumatagal, lalong sumasarap. So, ito na po yung ating bagong lutong suman na kamoting kahoy. Masarap na pangmerienda, masustansya pa.
So ngayon po ay titikman natin itong ating bagong lutong suman na kamuting kahoy. Alam magsasaka reporter kung ganito kasarap. Po, no? Balatan natin. Oy, mainit pa dahil bagong luto. Yun, ang ganda po ng kanyang texture, oh. Yan.